Kumbawa minasang. So bali magkwentuhan nga lang tayo ngayon, no. Kaya ano lang to, papaiklihin ko lang, pipilitin ko lang na maging maikli itong video na to. So makinig kayo mabuti. Bali may nag-comment nga dun sa post ko. Tropa ko yun, si Marlon Troncoso. So ito nga yung comment niya. So sabi niya nga dyan is magawa daw ako ng vlog about sa journey ko papuntang Japan, kung magkano yung nagastos ko, sabi niya. So sige, tara, umpisa natin. Palagay ko nakwento ko na to sa mga nauna kong vlog pero iklaro natin. Pero disclaimer lang based lang to sa akin. Una-una dahil lang ako, huwag na natin sabihin mahirap. Sabihin na lang natin kapos tayo sa pera, ganun. So bali utang nga lahat to, no. So yun, way back 2023 noon nag-decide ako na i-fulfill ko yung pangarap ko o sa makatuwid yung ganapan ko yung mga tumatakbo sa isip ko, di ba? Pero that time medyo di pa nga ako ganun kaano dahil magulo pa yung utak ko noon dahil sa mga nakakaalam nga dyan noong 2023 ay namatayan ako, sumalangit na yung kaluluwa naman ako. Dati kong live-in partner o kinakasama na siyang naging tulay para maging maayos yung buhay ko, mapabuti ako. Siya yung naglapit sa akin kay Lord. Kaya ako naging Christian. So yun nga. Kung matatandaan ko, June, tinapat ko talaga ng June yun eh. Mag-birthday yata ako that time. Doon ako nag-decide na magpunta ng Pampanga, kumuha ng passport. So yun yung unang proseso ko, kumuha ng passport. Sa pagkakatanda ko, ang gastos ko sa passport is 1,2. So yun yung una natin gastos, 1,2. Tapos biyaheng Pampanga. Galing akong Pangasinan, umuwi ng Olongapo, doon ako natulog. Tapos umiyaya akong Pampanga. So sabihin na natin gumastos ako na nagre-range ng 2,500 sama na pagkain doon. So ayun nga, unang-una kumuha ng passport. And then, sinunod ko na yung mga requirements. Ito para to sa mga first timer or nagbabalak pa lang na mag-abroad. Ganito po yung gagawin nyo. Kung gusto nyo makipagsapalaran sa Maynila, kumpletuhin nyo muna lahat ng requirements nyo. Kung taga Olongapo man kayo o taga Pangasinan kayo, taga kung saan man kayo lugar, kumpletuhin nyo muna lahat ng requirements nyo bago kayo makipagsapalaran sa Maynila. Kasi ganito po yan, kung bakit ko sinasabi yan. Meron po mga agency na mahigpit sa requirements. So kung kulang ka sa requirements, either pauwiin ka or pipili sila ng iba na magiging qualified dun sa posisyon na ina-applyan mo. So yun nga, isa sa mga requirements na natatandaan ko is voter certificate, SSS certificate, PIOS, PIOS yata yun. Ano pa ba? Basta marami. At kung gusto niyo malaman yung mga requirements na yun, mag-search lang po kayo sa YouTube ng complete requirements applying for abroad. Yun, makikita nyo na lalabas na lahat doon. So yun yung payo ko, kumpletuhin nyo muna lahat yun. So mabalik nga tayo doon. May passport na ako, diba? So eto na. That time may trabaho ako sa ni Sarah. So June, July, August. August nag-decide ako na mag-resign. August 28 yata yan. Give up ko na yung trabaho ko, yung pinagkukunan ko ng financial. Pero bago ko bumiyahe ng Maynila is nangutang na muna ako ng pera. Yun 30,000. Hindi ko na babanggitin kung sino pero napalaking tulong sa akin. No? Kasi nga may dalawang senaryo po sa pagpunta rito sa Japan. At yung unang senaryo yung sa akin. At yung pangalawang senaryo naman ganito. Either mag-apply ka muna sa agency, tapos kapag nakuha ka ng employer, sila na magpapaaral sa'yo. Yun yung una. At yung sa case ko naman, nag-aral muna ako ng Nihongo, which is may bayad na 20,000 para sa N5 level. Yun po yung pinakamababang level ng Nihongo. So yun, nag-aaral ako for almost 3 months. So bali, tumira ako sa Maynila kasi araw-araw po yung klase nun, di ba? So yun yung una nating gastos, 30,000. And then, kinapos na ako ng pera.
sinanla ko na yung motor ko ngayon kasi naubos na rin yung pera ko nung matapos yung tapos hindi pa ako nakakaalis, 'di ba? Sinanla ko yung motor ko, wala na rin kasi akong trabaho, wala na akong pagkukunan ng pera. Sinanla ko yung motor ko ng 20,000 yata. Kaya shoutout dun kay Jaren Abias. Actually, siya, pamangkin siya ng live-in partner ko. So, bali malapit sa akin yun, mabait din yun. Pero natubos ko rin naman yung motor ko bago ako nakaalis ng bansa. So, yun yan, shoutout sa kanya, napakabait ni Jaren Abias. Hindi niya na pinatubuhan yun. So, yun nga, sa mga tuwid, halos gumastos tayo ng 50 mil. Pero hindi pa tayo nakaalis ng bansa, na nag-waiting pa tayo na matagal. So, ang ginawa ko, sideline muna ako sa construction habang naghihintay ng tawag. Pero dahil sa kagustuhan kong makaalis, buwan-buwan ng taong 2024 na kasi nag-graduate ako sa school mga November or December 2023. January, inumpisahan ko ulit mag-apply pero this time sa iba't ibang agency na. Bali, sinuyod ko nga yung Maynila. Hindi naman buong Maynila. May mga part lang doon. Basta alam nyo na yun kung talaga nag-a-apply kayo, alam nyo yung mga agency na yun. Yun, nag-apply ako pa Taiwan, Hungary, Saudi, lahat yan sinabakan ko. Merong nakakapasa ako, kaya lang hindi nagkakaano sa offer, ganun. Hindi naman ako maarte, kaya lang syempre, di ba, kung mag-iibang bansa ka na, doon ka lang sa malaki, di ba? So, yun nga, buong January hanggang December ng 2024 is nag-apply ako. Buwan-buwan yun, bumabiyaya ako ng Maynila at ginamit ko nga yung pera na natitira sa akin. Nung naubusan na ako ng pera, ito na, September, yung time na yun, September 2024, medyo nawala na ako ng pag-asa kasi nga wala nangyari sa mga ginagawa ko. Wala na rin akong pera. Tapos, that time, nung nag-chat yung agency namin, may GC kasi kami, sabi niya, may interview tayo ngayon. Nag-reply ako, di ba? Sabi ko, ma'am, di po ako makakapunta ngayon kasi wala akong pera. Sabi ko, sabi sa akin, hindi mo naman kailangan pumunta. May Zoom tayo, sabi niya ganun. E di, natuwa ako kasi nga, hindi na ako babiyaya kasi that time nasa Pangasinan ako. So, malaki nga yung gastos papunta Maynila, wala na rin akong pera. So, yun, sa madaling salita, in-interview tayo ng through Zoom nung employer at nakapasa tayo. So, yun na, doon na nag-umpisa yung journey natin. So, bali, nakapasa na nga ako, no? Nung nakapasa ako, so, kailangan ko ng pera. Nagko-construction lang ako nun. Yung kinikita ko, sapat lang para sa pang-araw-araw, di ba? Hindi para sa pagbiyahe-biyahe sa Maynila o yung mga kailangan pang requirements ulit. Kasi nga, pagtapos naming maselect, December, tinawagan ulit kami for medical. Yan na, nag-medical na ako. Siyempre, nangutang na ako na ulit ng pera in advance. Nangutang ako ng 60,000 plus sa palagay ko. Para kasi na yun kung magabuo na yung loob kung makakaalis ako. Yun yung ginamit kong pera para sa mga sumunod na proseso. Hindi ko na iisa-isayin kasi medyo marami naging proseso. So yun nga, December nagpa-medical ako. January, final medical. So, 2 beses tayo nagpa-medical. Tapos, humihingi nga ng proof yung natin, yung agency natin na, kasi driver kailangan daw, may professional license ka. Tapos, makakuha ka pa na international license. So, yun. Gumastos tayo yung non-pro na lisensya, which is pwede na daw pala yun. Nagkamali lang ako ng diskarte. Nirenew ko pa into professional para makakuha ko ng international license. Sa international license, gumastos ako ng 4-5 pero pamasahe pupunta Maynila. Tapos, dun sa pag-renew ko ng lisensya ko na non-pro papunta sa professional, magkano ba yung nagastos ko nun? Basta yun, malaki yung nagastos ko nun. Tapos, February yata yun yung nagpidos kami. O tama, nagpidos kami ng February yata nun. Tapos yun nga. So bale, May 2025, yun na yung flight natin. So sa makatuwid, tumaan yung ilang buwan. Naubos ko na rin yung pera, nagamit ko sa mga pinagastusan ko kasi nga
kailangan natin maayos yung katawan natin bago tayo umalis ng bansa, di ba? So, yun. Ang huling problema ko na lang is ang babaunin ko papunta sa Japan. Tapos extra money, which is magbibigay naman talaga yung agency. Pero pagdating mo na sa Japan. So, ayun nga. Nangutang ulit ako ng another 30,000. Disclaimer lang ulit hindi ganun kalaki yung gastos talaga papunta ng Japan. Pero ako kasi, wala tayong maayos na trabaho. Mahirap lang buhay natin. Wala tayong mapagkukunan ng pera, kaya pinangutang ko lang talaga lahat yun. So, sa makatuwid nga, ang nagastos ko lahat is una 50,000. Tapos, sumunod is 60,000. So, nasa 110,000 na tayo. Tapos, 30,000. So, bali, 140,000 nga lahat na gastos ko papunta rito sa Japan, which is, naman, worth it naman. At nandito na tayo ngayon. So, ayun, sana nga nasagot ko yung mga katanungan nyo. At kung gusto nyo maging kagaya ko o na-inspired man kayo sa mga vlog ko, sa video ko na nakarating ako dito sa Japan. So, yun nga, iporson nyo lang yung pangarap nyo. Ganapan nyo. Kung mayroon kayong sapat na ipon, why not, diba? Galawan nyo yung mga pangarap nyo para matupad yan. Katulad nyo, isa rin akong nangarap na sana makapunta rito sa ibang bansa, diba? Makapagtrabaho, maiahon ko sa hirap yung pamilya ko, kasi sa mga hindi nakakailang mahirap lang po talaga kami. At nasa estado kami ng pinakamababa na estado ng buhay. So yun nga, nagbakasakali tayo, pinalad dahil na rin sa patuloy nating pananalangin. At shoutout sa mga kasama ko sa mga panalangin na yun. Especially Church of God Cranston. Sila yung mga kasama kong mataimtim na nagdasal para maipulpil ko tong pangarap ko. Napakasarap sa pakiramdam na ito, makakamtan ko na, natatamasa ko na yung pinaghirapan ko ng halos 2 taon. So ayun nga guys, hanggang dun na lang. So bali bukas na ulit ako mag-upload ng another video natin sa ginawa natin ngayong Sabado. So yun, matane.